You're listening to Pinoy Podcast. Welcome to the premiere episode of Signs of the Times, the Nelson Flores Podcast. Live every Thursday, 9 p.m. to 10 p.m. Manila time, 8 a.m. Houston, and 9 a.m. New York. And here's your host, Nelson Flores. Yes. Magandang gabi. Good evening to all our listeners. This is your host, Nelson Flores, together with my good friend and buddy from New York, the Big Apple, Gerald Dacuarta, and our DJ from Cavite, the historic province of Cavite, Shandala. So, how you doing, guys? Hey, Ka Nelson, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking imbitasyon na makasama ka dito sa Pinoy Podcast at Podcast Pilipinas. At ikaw ay isang tunay na kaibigan at nakasama kita sa media sa Pilipinas at ikaw isa sa mga batikang mamamahayag natin doon. At maraming salamat, Ka Nelson. Shandala? Yes. Good evening, Philippines. Magandang gabi, magandang umaga sa inyo, Ka Nelson and G. Ka Nelson, welcome sa Pinoy Podcast and sa Podcast Pilipinas. This is going to happen every Thursday. Yes. Oo nga. We'll be talking about a lot of things, right? Si Ka Nelson pala ay isang kolumnista sa Remate, Hatap at Diario Uno. At siya ay isang contributor sa Manila Standard. Diario ngayon. Diario ngayon. At isa siyang contributor sa Manila Standard. At siya ngayon ay naka-base sa Houston, Texas. Oo right, nga. Namimiss ko ang Pilipinas. Namimiss ko ang mga kasama natin dyan. Alam mo ninyo, si Gerald nakasama ko nung araw sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. At matagal tayong naglingkod sa PDI. Almost 20 years. Simula nang ako ay nagtapos sa kolehiyo sa Pamantasang Santo Tomas. Nakasama ko si Jerry sa Quezon City Hall. So, speaking of City Hall, binabati ko yung mga kasama natin sa media dyan sa Quezon City Press Club, sa panguna ng kasalukuyang Pangulo dyan, si Rio Araha. Ayan. Si Rio na ba ang presidente ngayon? Si Rio na ang presidente ngayon. Na isa rin nagsusulat naman para sa pahayagang Manila Standard. So, Ka Nelson, bilang konting history lang. So, isa ka bang mamamahayag sa campus dati? Well, nung nasa yung estudyante ako, regular akong contributor dun sa aming college organ, yung The Flame. Nagsusulat ako doon. Although hindi ako naging bahagi ng Varsitaria, yung official publication ng UST. Kasi mas pinili kong maging bahagi ng mga kilusang mag-aaral at mas aktibong kumilos sa larangan ng pag-organisa ng mga mag-aaral kaysa sa magsulat. Wala nga sa guni-guni ko na magiging mamamahayag ako kasi nang nag-umpisa ako, hindi ito ang linya ko. Katulad nga ni Shandala, ang gusto ko sana talaga ay maging political scientist. Okay. Kaya lang hindi tayo dyan napunta sa linya yan. Ang natapos kong kurso ay tungkol sa pagsusulat o journalism. Doon ako napunta sa linyang yon. Basically, yun ang background ko nung araw. Tapos pagka-graduate ko nga sa Pamantasan, naalala ko nung bago ako naimbitahan sa Inquirer, nung mentor ko na si Jim Gomez, na ngayon ay nasa Wires na. Parang nasa Reuters na yata siya ngayon. Anyway, nagkita kami sa isang rally. Tapos sabi niya sa akin, ba't di ka sumama? Subukan mo mag-reporter. So, para ako pinabili ng suka na
bumili ng suka, hindi na bumalik. Ayun na, doon na napunta. Doon na nagumpisa. At ikaw rin ay nag-radyo, hindi ba? Naging host or anchor? Oo, nagkaroon tayo ng programa sa DZXL, Usaping Bayan. At nagkaroon din ako ng programa sa DZRJ with the same title. Siguro mga 4 or 5 years din ako nasa radio. Ang mga panahon na every Saturday yon, 1 oras at kalahati. Minsan na 11 to 12:30 o minsan naman 1 to 2:30. Okay. At so ngayon, meron tayong podcast. Ito yung show mo every Thursday. At ang podcast ay parang radio na rin in a sense dahil ito ay pagbo-broadcast. Subalit ito ay nasa internet. So, pwede niyong i-download ang episodes ng Signs of the Times, the Nelson Flores Podcast. Pumunta lang po sa podcastpilipinas.com/Nelson Flores. Ito po ay available bukas. So, pagkatapos po ng aming episode ngayon, ng first episode ng Signs of the Times, the Nelson Flores Podcast, pwede nyo i-download ito bukas. Pumunta lang po sa sa podcastpilipinas.com/Nelson Flores. So, Nelson, ikaw ba ay excited tungkol dito sa podcast na ito? Oo naman, kasi it reminds me ang mga panahon ko sa RMN, Radio Mindanao Network, yung nagpo-produce ng DZXL, at yung Raha Broadcasting Corporation, na siya naman nagpo-produce ng DZRJ. And medyo hawig tayo ng format. Although, medyo nakalimutan, medyo naninibago lang ako in a sense na imbis na nasa boot ako, nakaharap lang ako sa computer sa mga sandaling ito. So it's really a new experience as far as I'm concerned. Ito yung tinatawag natin the new media. At sa new media, hindi mo na kailangan talaga ng studio. Kahit saan ka pwede ka mag-broadcast. At ito ay isang napaka-powerful na medium, Nelson. At alam ko, ikaw bilang mamahayag ay gagamit natin ito upang pagsilbihan ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Diba? Oo nga. Ano tingin mo, Shandela? Yes. Tama si G. Magagamit natin itong podcast na to, this new medium, para makatulong at makapamahagi ng mga informasyon, then entertainment, at kung ano-ano pa. Yes. Entertainment, mahalaga yan. Shandela, parang meron kang konting feedback. Oo nga naririnig ko nga yung sarili ko Okay. Yan, okay na. Okay na, So, Nelson, ito ang iyong podcast show, and inintroduce kita sa ating mga listeners na yung background mo sa media. And right now, meron tayong mga issue at alam ko marami kang gustong pag-usapan. At ano ba ang iyong unang topic ngayon? Siguro basically, baka mas maganda pakilala na rin natin yung pakilala na natin yung mga host. Pakilala natin yung program bago tayo pumunta sa issue. Oo, maganda. So let us... Sige, Nelson. Okay. Well, yung Signs of the Times, o yung pwede nga rin natin sabihin na ito ay usapin ng mga karaniwang tao. We will try to talk about the Signs of the Times dito sa ating palatuntunan so that the people will be informed and hopefully will make informed decisions later on. We are we believe that we're in the process of helping in nation building through this podcast. By sharing our ideas, we are helping hopefully our people as we build this nation of ours. So, basically, ganun yung idea. And siguro kwento ko lang saan nanggaling yung Signs of the Times. Nung araw, merong diaryong Signs of the Times. Bago pa lumabas yung Malaya, merong Signs of the Times. And talagang medyo mas radical yung Signs of the Times. Pero actually, bukod pa rin sa pahayagan na yun,
Kaya kung napansin na maganda yung Signs of the Times. Kasi may biblical connotation ito eh. Yung Signs of the Times is the thing that's being read by the prophets. You know? Hindi naman kasi bigla lang nagkakaroon ng vision yung mga propeta katulad ng siguro akala natin ganun yung nangyayari kasi parang ganun yung nagiging majority katuruan. Hindi. Yung ginagawa ng mga propeta, bago sila nagkakaroon ng prophecy, bago sila nagbibigay ng kanilang mga pahayag, is that they are reading the signs of the times. Because it is through the signs of the times, naniniwala sila, na doon nagsasalita ang Panginoon. It is through the signs of the times that God is talking. And God has never stopped talking. Kaya walang rule na nakatagas sa bato pag sa pananampalataya. So, kung halimbawa, nung unang panahon sinasabi nilang bawal lang ganito, bawal lang ganyan, maaaring ngayon, hindi na bawal yan. Kasi nga, nagsasalita continuously ang Panginoon through the signs of the times. So, binabasa ng mga propeta and yung process ng pagbabasa, ang tawag natin ngayon sa modern day language is prayer or meditation. We call it prayer or meditation now. Pero nung araw, ang tawag nila, dinidivine. You divine things. Tapos nagkakaroon ka ng pronouncement. So, ito yung mga propeta. Kaya yung prophecy, hindi ibig sabihin din nun, mangyayari yun. Yung prophecy, parating may option na kung ganito ang gagawin nyo, ganito ang mangyayari. Kung ganito ang gagawin nyo, ganun ang mangyayari. So, halimbawa, sa libro ni John, nandun yung Apocalypse, hindi ibig sabihin mangyayari ang Apocalypse. Kasi may option. Yung Revelation, yung nakalagay sa Revelation, hindi yun ang talagang mangyayari. Vision niya yun na itong mangyayari kung ganito ang gagawin ng tao. So basically, ngayon, we are going to try to read the signs of the times. Kasi lahat ng tao, meron tayong mga prophetic gifts. Meron tayong mga prophetic gifts. Hindi lang natin nadidevelop. Pero we do that most of the time, di ba? Kaya alam mo yung consequence ng mga actions mo. Most of the time, alam mo, pag hinawakan mo yung kumukulong tubig, napaso ka. Di ba? Kasi alam natin yung magiging reaction. So ngayon, applying this idea dun sa present day, so yung program natin will try to see saan papunta ang Pilipinas through reading the signs of the times. The signs of the Philippine times. So halimbawa, may mga issue ngayon, corruption, may issue ng kung ano man yung particular na issue, we will see kung saan tayo papunta. But not necessarily without making a claim na ito talagang mangyayari sa atin. Okay. So basically, yun yung idea ng signs of the times. Magandang yan, Nelson. Magandang outlook yan dito sa ating program. Sa iyong podcast. And so, ang iyong podcast is nakabase sa current events. And magkakaroon ka ng analysis. And ano pa ba ang magandang word doon? Is it analysis, Nelson? Yeah, pwede natin sabihin analysis. Yeah, we'll just read the signs of the times. Pero not necessarily natin namang issues. Kasi may mga pagkakataon, may mga nangyayari na hindi naman not necessarily related to politics. Pero we can also talk about culture. We can also talk about entertainment. We can also talk about, other things. So, ayaw naman natin itali lang kasi minsan nakakasuka na rin kung parating ganito, ganyan na pag-uusap. Kaya nga, Nelson, tama yan. Diba? I mean, although hindi naman tayo variety show, pero we will try as much as possible to balance it. Heavy issues and, light moments sa mga buhay natin. Halimbawa, kwento sa atin ni Sandala, kamusta nung namasyal siya sa mga mall? Ano nangyari? Anong nakita mo? Anong signs of the times na nakikita mo sa mall? Papahirap na ang buhay, Nelson. Well, isang angulo yan, pero
isang angulo rin na pwede natin sabihin nakakatulong yan sa pagbaba ng consumption ng kuryente natin. Bakit? Kasi imbis na mag-electric pan ka sa bahay, pupunta ka sa mall. Malamig doon Di ba? Parang yun yung positive side ng pagpunta ron sa mall, nalamigan ka. So, imbis na mag-electric pan ka sa bahay, gumasta ka ng kuryente, although nagbayad ka ng pamasahe, pero kung gusto mong lakarin para talagang makatipid ka, lakarin mo yung mall. But I mean, sabihin, just to make things lighter, di ba? Pwede naman ganon. Para kay Sandela. May nakita kang trend sa mga sapatos, Sandela. Ito ang trend ngayon. Ito ang sikat ngayon yung tsinelas. Nung araw, Dragon lang at saka Bantex. Di ba? Makakabili ka ng 5 pisong Dragon at saka Bantex. Diyos mio, ngayon nagulat ako. Umuwi ako dyan. Ang mamahal ng tsinelas. Muntik ako nalaglag sa upuan Sabi ko, ano naman ito? Nakalimutan ko yung mga brand. Pero ibig ko sabihin, ang mamahal. Samantala sa palengke, 5 piso, 10 piso, naka-Bantex ka, Dragon, matibay ka. Diyos mio. Kailan pa yun? Baka hindi pa ako naglalakad nun. Ay, napaghahalata tuloy yung edad ko. Pero, sigurado ako noong 1980s may Bantex at Dragon pa. Diyos mio naman, Alam mo, kaya ako natuwa ka, Nelson. Kasi, pag narinig ko yung mga ganyang brand name, yung panahon natin, parang natutuwa ako yung mga Bantex, mga Crispa. Di ba? May Crispa yung shirt. Ganda-ganda ng Crispa, no? Ang inabutan ko, beach walk na Well, ano na yan? 90s na yan, yung beach walk. Mga 90s. Ikaw naman, Sandela. Nagpapabata. Alam mo ka, Nelson? Si Sandela, ang mga sapatos niya high heels na 6 inches. Ha? Uy, Oo. Tapos ang paa niya size 10. Grabe. Ka Nelson, ako ang modern day MLD fic. Yan. Sapatos yan. Yan, yung MLD fic na yan. 1980s yung term na yan Mga mid-1980s. Pero nami-miss ko yun. Yung mga Bantex, sabi ko, grabe, tsinelas lang na goma to. Babayaran mo ng pagkamahal-mahal, di ba? I mean, minsan nadadala lang yung mga tao sa ganon. Tapos ang gagaling ng mga gagaling ng mga nagki-create ng want. Actually, we just want these things. We do not need them. We just want them. Kasi yung PR ng kumpanyang yun, napakahusay, na itanim nila sa isip natin na kailangan mo yan. Diba? Pero dati, nung araw, nung mga panahon nyo, pag nagpunta ka ng mall or lumabas ka, na naka-Bantex ka o naka-Crispa ka, ano yan? Masyadong baduy yan. Ngayon, pag pumunta ka ng mall na naka-tsinelas ka, cool na cool ka ngayon. Bumaliktad na yung panahon. Ito, hindi ko alam kung ibig sabihin ba niya bumaba yung standard natin o tumaas. I mean, hindi ko maintindihan yan. Pero although may palagay akong mas bumaba yung standard. Pero kasi, tama ka doon, hindi mo maintindihan kung bumaba or tumaas yung standard, yung fashion sense. Kaya lang, itong mga tsinelas na ito ngayon, itong mga goma na ito ngayon, nagkakahalaga to as much as 4,500 pesos. Ano ba? Talaga? Yes. Imagine, babayaran ko ng $100 yan. I mean, mahal na yun. Mahal yun. I mean, why should I pay $100? Man, my goodness, that's too much. Ano mga brand dyan, Sandela? Yung mga Havaianas, mga Crocs. Pero ang ano lang naman kasi nito, makikita mo talaga rin yung quality ng product. Kasi siguro kahit ipanglakad mo ng ilang milya, hindi ka mapapagod, hindi mangalay, yung paa mo, hindi ka kalyuhin. At saka hindi siya agad-agad na pupudpod. Ako, yung mga chinelas ko dito, $2 lang Yeah. I mean, what? $3, $5? $3, $5. Ang problema kasi, what we are buying are the brand names. We are not really buying the stuff. Kasi, ito lang sa bisikleta. Kasi may ako sa ngayon sa bike. I learned na yung
yung mga carbon body ng frame ng bisikleta, alam mo magkano puhunan nila dyan? Ang labor sa China is $2 a day. Okay? Itong mga mass-produced na bicycles ngayon, sa madaling salita, sa isang tao, sabihin mo na lang, tamad na tamad itong worker na ito, talagang hindi nagtrabaho. Isang frame lang ang nagawa niya sa maghapon, sa carbon frame. Ang puhunan sa kanya ng kumpanya is only $2. Sabihin mo na, maggastos mo sa material, mahalan na natin yung material. Sabihin mo na, gumasta siya ng $500 doon sa materials. Tapos another 500 dun sa other components and everything else. So, ang puhunan nila is roughly $1,000, right? Ibebenta nila ng 11,000. Ibebenta nila, dahil lang sa brand. My goodness, di ba? Ganon din yung mga tsinelas. Sabi, maganda lang yung pangalan, pero actually, sabi natin maganda yung quality. Pero ewan ko kung nasubukan nyo na rin gumamit ng Bantex. Kasi yung Bantex nabutas na eh. Oo, totoo yung Bantex ko nabutas. Sa tagal. Alam mo yung sa sobrang tagal mo ng gamit, nabutas na. Oh. Ewan ko kung yung... Sa sobrang tibay niya. Oo, sa sobrang tibay na alam mo yung gano'n, inabot na ng taon. Ewan ko kung wala pa akong nakitang nabutas na yung sinabi mong mga brands eh, Havaianas, etc. etc. Wala pa kasi para bang ang tingin natin pag di nauso, ayaw na natin isuot eh. Isang dahilan din yan. Di ba? Pag hindi nauso, may bago ng fad. Pag sinuot mo to, corny ka na. Yes. Para sa telepono, Canelson. Oo, sa telepono eh. Ako, yung telepono ko eh, ano eh, yung luma pa eh. Yung flip pa eh, yung na-flip pa. Oo. Naalala ko nga nung araw, meron akong thought phone, yung may bag. O, yan, huwag kang ganyan, yung parang pangkadkad ng yelo? Oo, yung malaki talaga. May bag na maliit yun. Yun ang unang-unang lumabas na cellphone, Motorola. Pero alam mo yung thought phone, ang tawag nila ron thought phone. Ang mga meron lang niya nung araw, yung mga politiko. Ang isang nakitaan kong meron niya nung araw, si Charito Planas. Si Vice Mayor. Si Charito, kamusta na po kayo, Vice? Kamusta na, Vice? Love na love ako ni Vice. Naalala ko nung araw. Tuwing Pasko, meron akong pamunas galing kay Planas. Kasi ang binibigay niya parati tuwalya. Regalo niya sa amin nung araw sa press office, tuwalya. Akala ko basahan eh. Hindi, tuwalya. Kaya ang tawag namin, pamunas mula kay Planas. Kailangan siyang dela yan, pamunas. Tuwalya yun, actually, beach towel. Magandang klase. Malaki naman. Oo, malaki. Magandang klase. Anyway, yung thought phone na yon mabigat. Pero, walang drop calls yun. Kasi ang power ng thought phone, napakalakas. Alam mo ba ngayon na ginagamit natin, parang mahinang-mahina ang wattage ng telepono natin. Kaya nagkakaroon ng mga drop calls. Samantalang nung araw, yung thought phone na yon, although sasabihin nila luma na o pangadgad ng yelo, actually, pangadgad ng yelo, hindi nga wireless yan. Itong thought phone, parang telepono, may wire talaga pa, nakakabit nun sa bag. Nagkaroon kami ng ganyan, Ka Nelson. Siguro mga ako niyan, 16 years old. Ha? Nagkaroon kami ng taon ganyan. yan? Wag na po. Kasi lumabas yan, mga 1987. Ayan, mga ganun taon yan. Mga first year high school ako niyan, tama. Mga ganyan. Kanino yun? Sandela? Sa tito mo? Ha? Sa tito mo? Hindi. Sa uncle mo? Sa mommy ko. Okay. Tapos ang mahal-mahal niya, nung araw, pag bibili ka ng ganyan, nasa 30. 30 million ang top of the line nung araw. Pero walang drop call yun. Ano yung Carlson? Parang backpacking bag? Hindi naman. Parang maliit na handbag. Ano siya? Sling bag siya. Actually, pang-kotse yun eh. Nakalagay sa kotse talaga. Pang-kotse talaga yun, hindi mo naman talaga bibitbitin kasi nga may bag. So, iniiwan sa auto yun. Para siyang yung mga two-way radio. No, para siyang conventional telephone ngayon. Meron siyang base, tapos may keypad siya. May telepono talaga. Parang telepono. Ang tawag, thought phone ang tawag dyan. Pakispell nga ka, Nelson? TOT. Okay. Thought phone.
Motorola ang gumagawa niyan. Araw. At saka yun, although binibit-bit yun, pero ibig ko sabihin, ang talagang function of pang sasakyan. May wire pa yun yung wire na telepono na curly. Parang talaga telepono. Yeah. Pero hindi nadadrop ang call mo. Malakas. Malakas talaga siya. Kaya Nelson, magulat ka din pagdating ng bill mo. Oo naman, nung araw. Pero ibig ko sabihin, yun lang, nawala na yun. Wala nang gumagamit. Itong telepono ko ngayon, sabi nila, ba't di ka pa magpalit? May lumalabas ng mga iPhone, may lumalabas sa Samsung. Sabi ko, ba't ko papalit ng telepono ko? Wala akong problema. Diba? Nagagamit ko. May camera naman siya kung gusto kong Kodak. Diba? Kodak. Basically, tanungin mo sarili mo, saan mo ginagamit ang telepono? Hindi ba tawag at text lang? You have so many features in your phone, nagagamit mo pa lahat? Hindi. Kung halimbawa, alam mo na yung lugar, kailangan mo pa ba ng GPS? Lalo na sa Pilipinas, ang nikutan mo, Metro Manila lang. Mabuti kung pumupunta ka pa sa Tondo, di ba? Kung halimbawa, ang bahay mo, Makati at Pasay lang. Halimbawa, doon ka na uwi sa Makati, sa Pasay ka nagtatrabaho. Isa lang ang ruta mo. Hindi ka na maliligaw sa liit naman ng Metro Manila, hindi ba? Kailangan mo ba ng GPS? Hindi. Di ba? I mean, ibig ko sabihin, yung mga telepono ng napaka-advanced, ginagamit yung balatang features? Hindi. Kahit nga dito sa Houston, di naman namin ginagamit ng GPS dahil alam mo na kung saan ka pupunta eh. Ano na lang ngayon talaga, pang emergency lang. Nelson, kasi yung mga teleponong high-end ngayon, ano na lang yan eh, status na lang, status symbol na lang yan, sir. Precisely, yun ang binabayaran mo ron, yung status. Lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa status. Kaya nga napakahilig natin sa title eh. Napansin niyo ba yan mga Pilipino? Pag may doktor, kailangan si doktor, tawagin natin, di ba? Samantalang dito sa Amerika, first name basis lahat. Wala akong pakialam kung abogado ka o doktor ka, hindi kita tatawagin attorney, hindi kita tatawagin. Although hindi naman masamang tawagin kasi they earn the right to be called as such. Pero ang punto sa atin kasi over. Di ba? Masyadong over ang difference. Kaya ang sabi sa atin, madali tayo na... Kasi once na nag-defer ka, in-accept mo kagad na inferior ka. Ang subliminal message on inferior ka kagad. Doon sa ginamitan mo ng title. Sa gagamitin. Kaya pag gusto kang manipulahin doon, may base na kagad siya sa'yo, naka-score 1 na siya, may score na siya. Tama yan Ang subliminal message is inferior ka. May tinawag kang doktor. Di ba? Tapos hindi ka naman Ang subliminal message, mas magaling to sa akin. Doktor to eh. Mas Kaya kung walang hiyain. Ma-share ko lang kasi dati nagtrabaho ako sa isa sa mga Revilla. Pinagsulat niya ako ng sulat para sa isang kapitan. Doon sa ending connotation, gusto daw niya, ilagay ko doon, honorable. Sabi ko, sir, ba't ilalagay niyo honorable? Kayo nga sumusulat. Hindi niyo tatawaging honorable yung sarili niyo. Kayaan niyo yung ibang tumawag ng honorable. Nag-away kami dahil doon. Kaya nga, status symbol kasi. Sa kanila, mahalaga yun eh. Alam mo yung gano'n? Nakikita mo yung insecurities. Teka muna, kilala mo ba si Bobby Diciembre? Hindi ko siya kilala. Pero narinig mo siya. Yung mayor ngayon ng Bacoor, si Strike. Okay. Hindi, bata yan si Strike. Si Bong Revilla, nagtrabaho din ako dyan. Kung nagtrabaho ka kay Bong, dapat na-meet mo si Bobby. Bambi ba o Bobby? Bobby. Lalaki? Oo. Hindi mo siya na-meet. Rings the bell, pero baka hindi ko po siya dinatnan. Hindi ko anyway, nabutan. nung araw kasi medyo may mga kaibigan tayo na nagtatrabaho dyan. Kasama pa dyan si
ano, pangalan to, si Custodio, nakalimutan ko ang first name niya. Si Tatang. Anyway, ang sinasabi ko lang, minsan gano'n yung mga status kasi masyadong mahalaga dyan sa atin. Masyadong feudal yung ganong relasyon. Pag ginanito mo sa, ano na kagad yun? Meron na kagad siyang base sa'yo. Mahilig tayo sa title. Masyadong, kung pwede mo isaksak lahat ng title, isasaksak mo eh. Alam mo yung gano'n? Honorable, Sir, Madam. Ikaw, Canelson, kung meron kang gusto maging title na isaksak mo sa sarili mo, ano yan? Ako? Yung ako, masaya na ako sa kasama eh. Okay. Canelson. Masaya na ako doon. I mean, typical na, sabi nga ni Gary Granada, di ba, may kanta nga siya, di lang siya kaibigan, di lang siya kapatid. Di ba? Nalaman, kanta siya ganun. Di lang siya kasintahan o kaisa bibig. Siya ay aking kasama. Yan. Yan ang sabi ni Gary Granada. Ikaw, G, anong gusto mong title? Kamandag? Wala. Yan ang isang may pagmamalaki talaga. Talagang wala akong masasabi sa title na yan. Ano yan yung secret tawag sa akin ni Canelson Pero, ewan ko saan galing. Kamandag. Kamandag ba ito sa babae? Kamandag, Hindi, ano ka ba? Bahala ka na, Sandela, kung anong ibig sabihin ng kamandag. Ikaw na ang bahala. Sa mga nakikinig sa akin, bahala na ho kayo. Kasi wala naman ho akong malisan na tinawag natin siyang kamandag. I mean, alam mo na. Wala akong malisan ro. So, bahala na kayo. Kung malisyoso kayong mag-isip, bahala kayo, di ba? Oo, problema nila yun, di ba? Alam nyo na yun kung ba't sa kamandag. Canelson, pakisabi mo sa amin, meron ka mga alagang aso, di ba? Oo, pwede mo pakilala sa amin? Pwede mo pakilala sa amin? Oo, dalawa sila. Yung isa ay meron akong Maltese Poodle. Ang pangalan niya ay si Chikay. Chikay, okay. At yung isa naman, meron akong miniature pinscher. Si Ari. Ilang taon na sila nasa iyo? Tatlong taon na. Mga tuta pa ito nang dumating dito eh. Yung isa... Canelson, anong kinakain yan? Canelson, dog food? Halo. Pinagluluto namin tapos may dog food. Although sila rito, gusto nila dog food lang. Pero, hindi masyadong kinakain ng mga dugito yun. So, pagluluto namin. Pag wala lang lulutuin, saka nakalagay yung dog food. Gusto nilang bumate, Canelson. Oo nga, bumabati si Ari. Si Ari yung kumakahol eh. Sandali lang. Magkwentuhan muna kayo, sandali lang. Iyon po si Canelson, ang ating main host dito sa Science of the Times, the Nelson Flores Podcast. Ako po si G, kasama ko si Chandela as the co-host. And Science of the Times, you can listen to Science of the Times, the Nelson Flores Podcast, every Thursday, 9 p.m. to 10 p.m. Manila time, 8 a.m. Houston time, and 9 a.m. New York time. Ayan. So, Chandela. Oh, you're back, Canelson? Yes, I'm back. And, all right. Welcome back. Okay. Sa sarili ko, sa pagpabalik ko sa upuan na ito. So, nabanggit ko, Canelson, they are listening to the premiere episode of the Nelson Flores Podcast, Science of the Times. Sana, hopefully, parati kayo rin makikinig, parati niyong pagtsatsagaan kami sa kaya talagang ayaw ko. Talagang gusto kong makibati ng mga ito kasi alam nyo, nandito ako sa bahay ngayon. So, napaka-pasensya na po kayo kung naririnig yung mga alaga namin. Actually, itong mga alagang ito, dito kasi, tinuring na talagang bahagi ng pamilya. In fact, pag nasa dog hospital o dog clinic, pag tinawag yung pangalan ng aso, kasama yung apelyido namin eh. Talaga? Oo, yung mga doktor doon, pag tinawag, Chikay Flores. So, okay. Ari Flores. Ganon dito. Yung kasama yung apelyido. Kaya,
pag inilagay sa registration, pati ang apelyido ng owner. Oh. So that's how they treat dogs. I mean, karamihan dito, talagang they are treated as part of the family. Ano yung Colonel Son? Mga maliliit na aso yun, ano? Oo, maliliit ito. Mga, ang classification ng mga ito, toy dog. Toy dog. Kasi dati meron akong Jack Russell Terrier. Maliit. Yun, mga gano'n. Maliliit lang. Maliliit. Ikaw, Sindela, meron ka bang alagang aso? As much as I want to, hindi po dahil sa location ko, alam mo naman parang diba? Hindi ako pwedeng mag-alaga ng pets dito. Okay. By the way, Colonel Son, we have 10 minutes. Yes. So maybe you can take the floor. Okay. Well, what can I say? Well, next week, we will try to discuss some, issues about the Philippines, about, let's say, corruption. Ngayon, marami nagsasabi, paano kang magsasalita o magbibigay ng opinion? Ang layo-layo mo, nandiyan ka, wala ka dito, hindi mo alam ang nangyayari. Well, that may be true 10 years ago. But with the advances of technology, presence now is no longer a requisite before one can make an intelligent opinion. Because you are all, katulad ko, I'm always in touch. I make it a point to read at least 3 newspapers every day. Mas updated pa nga siguro ako dahil pag nag-update yung newspaper na monitor ko. So, in fact, marami pang nagugulat na mas alam ko yung issue kaysa dun sa mga ibang nandyan na mismo sa atin. So, yung mga manghuhusga ng gano'n, may consider ninyo yung advances in technology. Tsaka Colonel Son, tingnan mo si Jose Rizal, hindi ba? Nasa Espanya siya dati. Di ba? Meron silang ano ba yung diaryo nila? La Solidaridad. Oo, hindi ba? Oo. So, ngayon, kahit saan ka man naroon, basta Pilipino ka, di ba? Yes. Kasi, sabi nga sa akin dito, ba't ko daw iniwan ang sombrero ko sa Pilipinas? Because there is a part in me that never left. Yes. So, yung iba, hindi lahat ng Pilipino ganito, okay? Pero ako yung bahagi dun sa mga grupo ng Pilipino na not everything in me left the Philippines. So, may bahay pa kami dyan. Nandiyan pa yung bahay ko. Hindi ko naman ibinibenta. Although, bulok na. Napabayaan na. Pero nandiyan pa rin siya. And, babalik ako. Ano nga yung kanta? Babalik ka rin. Di ba? Babalik ka rin. Si Gary Valenciano, di ba? Ano mga panahon ko? Ano mga kantang panahon ko? At saka Colonel Son, ang daming Pilipino na umalis ng Pilipinas dahil sa maraming dahilan. Isa na yon ay yung pangkabuhayan, hindi ba? Marami tayong OFW. Totoo. Hindi naman lahat ng gusto umalis dahil gusto lang tirahan sa ibang bansa. Siguro masasabi ko sa mga nakausap ko, 80% ng umalis ang sinabi lang sa akin mahirap ang buhay sa Pilipinas. At gusto makatulong din. Dahil nagpapadala ng pera yan Ngayon, may mga second generation na nandito na pinanganak. Yun ang medyo malabnaw na. Although hindi pa rin lahat. Pero yung mga second, third generation, na yon, medyo iba na. Kaya, ewan ko siguro, isang dapat natin din pag-usapan yan. Masyado tayong maraming kiniklaim na Pilipino si ganito, Pilipino si ganyan. Pero kung titignan mo, dito na pinanganak yan Pero pag naging successful, Pilipino yun. Masyado tayong marami. Pag ginagawa natin yan, ako lang personal, ang basa ko kasi, dahil wala sigurong makikitang karapat-dapat dyan. Kaya inaangkin natin yung tagumpay ng iba na hindi naman na karapat-dapat. Kasi hindi naman dumaki sa Pilipinas yan Di ba? Pag may naging halimbawa Miss America na may Filipino roots, Pilipino yan. Hindi na Filipino yun. Amerikano na yun. Filipino descent. Di ba? Filipino descent. Iba yung Pilipino yan. At pag sinabi mo, Filipino descent.
Di ba, marami tayong narinig. May naging sumikat na singer. Oh, Pilipino yan. Hindi na Pilipino yan. Yun naman, dito na yung pinanganak yan. Ang accent yan, dito na eh. Di ba? Ang mentalidad yan, dito na. Ang kultura niyan, dito na. Oo, maaaring may bahaging Pilipino pa yan na tinuro kasi ng magulang nila. Pero wala nang affinity yan sa atin. Kung nandyan man yan para siyempre, kumikita sa atin, di ba? Pupunta dyan. O di kaya, nalaos na rito, kaya pumunta na dyan. Tingin ko, Nelson, merong Filipino pride. Pero tingin ko, hindi na mahalaga ang Filipino pride eh. Mas mahalaga yung ano yung ginagawa mo upang matulungan yung bayan, hindi ba? Alagay ko, mas sang-ayon ako doon. Ang nangyayari kasi, inaangkin mo yon dahil wala ka. Alam mo yung ganon? Parang itong mga Amerikano, hindi naman maririnig sa kanila. Halimbawa, may naging presidente ron na aangkinin nila, "Uy, Amerikano yan, no?" Diba? I mean, hindi Tama yun. Kasi meron silang kanila rito. Meron na silang achievement eh. So kung ano man ang achievement mo, malas mo, diyan ka nagpunta. Hindi sumikat ka rin, good. Pero hindi ko narinig silang aangkinin nila si ganito, si ganyan, si ganon. Na Amerikano yan. Hindi na. Kapag naging Frances na yan, Frances na yan. Kapag naging British na yan, o naging Canadian na yan, Canadian na yan. Maaaring banggitin nila na of American descent. Pero hindi katulad natin na inaangkin pa rin natin. Oh, ano yan? Hindi. Kasi ano yan eh, sintomas yan ng kawalan natin. Yes. You know? Symptoms yan ng what is lacking in us. Kaya we try to take them still as our own. Parang compensation for something na medyo hindi pa natin na-achieve, ano? Oo, parang ganon. Sabihin natin, ang dami nating inventor. Nag-invento ng moon buggy, Pilipino. Hindi na. Pero Amerikano na yung nag-invento kasi nandito na yan ang ginawa yung moon buggy. Siguro kung gusto natin mag-claim ng ganon, dapat nating suportahan ng Filipino inventor. Precisely. Sa Pilipinas. Para, ayan, ato, Pilipino naka-invento nito. Kami talagang gumawa niya. Nasa Pilipinas. Di ba? Talagang O di kaya, kahit nasa ibang bansa, pero pinakita niya simulat sa Apple, Pilipino siya. Pero kung nandito na, tas kinalimutan na yung bansa mo, nagkaroon na ng anak dito, tas sumikat yung anak, hindi na Pilipino yun. Dito na yung pinanganak yun. Amerikano na yun o Filipino descent. Nelson, paano yung napanood mo ba yung yung Philippine team, yung Smart Gilas sa FIBA qualifying games? Di ba may naturalized Filipino doon? Yung mga naturalized Filipino, kung naturalized Filipino yan, technically Filipino yan. Hindi natin pwedeng questionin yun, naturalized yan eh. So, Filipino na yan. Ang sinasabi natin dito, yung mga kiniklaim natin na halimbawa, naging governor. Nelson, hindi naman yun Pilipino eh. Parang siya? Kapag naturalized na siya, pag naturalized na siya, nagpakita siya ng desire, nag-express siya ng desire, yun na yun. Nag-express siya ng desire. So ano yun, Nelson? Pangaangkin pa rin ba yun? Hindi, kasi siya pumasok sa atin eh. Siya pumasok. Hindi natin siya inakin. Ang sinasabi natin, marami kasi dito, naging governor naging town mayor sa California, Pilipino. Pilipino yun. Pilipino yan. Hindi na Pilipino yun. Ang ugali nun, hindi na Pilipino. Naging mayor ng isang town dito, di ba? Balita yun, malaking balita sa atin yan eh. Si mayor ganito, Pilipino, nanalo sa elections sa California, halimbawa. I-claim natin Pilipino yun. Pero hindi na. Siguro ang point mo kay Nelson, palakasin natin muna ang bansa natin. Precisely. Huwag tayong umangkin sa iba. I mean, i-produce natin, yun ang iwagayway natin sa mundo. Yung locally produce natin ang mga talent, scientific talent, economists na di ba? Wala nagbabandera sa atin ng ganito. Halimbawa, maraming magagaling na ekonomista sa atin. Nandiyan si Walden Bello, nandiyan si Leonor Briones. Di ba? Pero wala nagbabandera. Meron tayong kaisa-isang nuclear scientist. Kaisa-isa lang sa field niya, si Roger Posadas. May nagbabandera ba?
Isipin mo, ang lungkot ng buhay ni Roger dahil siya lang ang nandun sa, sa yung theoretical physics. Siya lang ang may linyang ganyan sa Pilipinas. Ibig sabihin, Nelson, pinabayaan siya? Well, may narinig ka ba? Wala akong narinig. Hindi ko alam kung pinabayaan siya, pero ang punto, wala akong narinig. Hindi ko narinig na ibinagayway natin. Hindi ko narinig na binigyan natin ng, parangal na ganito, ganyan, o ano. Ewan ko, siguro kayo narinig niyo si Roger. Ikaw, Sandela, narinig mo si Roger? Hindi Wala nang pumapansin siguro kasi, di ba? Pero alam mo, napapansin lang yung sige. Papansin lang yung mga kapwa Pilipino natin dito na magaling na sila dito sa bansa nila, mapapansin lang sila ng Pilipinas kapag ng ibang bayan at doon pa lalo nag-excel. Precisely, ganun nga. Alam mo ba si Roger taga-UP? Nasa UP yan. Kapitbahay ni Randy David yan. Ni Dodong Nemenso. Okay, si Dodong. Kapitbahay ni Dodong Nemenso yan. Ano ibig sabihin? Pero binigyan ba ng parangal? Wala. Isipin mo, siya lang ang kaisa-isang theoretical physicist ng Pilipinas. Ganun katalino yung tao. Wala nga siyang makausap dyan kapag yung mga convention, wala siyang mapuntahan. Pag gusto niyang may makausap sa field niya, mag-a-abroad siya. Okay. Kasi wala siyang kasama sa field mo. Wala siya. Nag-iisa siya dapat tayo mag-produce ng mas maraming nuclear physicists. Wala nga nagpo-produce. Ang gusto natin, maging artista lahat Paano makagawa ng magagandang skandal? Tsaka pork barrel. Precisely. Maging artista lang. Hindi tayo masyado sa science. We are more of art. And yet, come to think of it, we are more of an artist. As a race, Filipinos are more of an artist. Okay? Given sige, talagang hindi naman lahat mag-excel sa science. May mga tao talaga may mga culture talaga na doon ng lineage. Tayo sa arts. Parang Germans, di ba? Parang German. Science. Talagang they are really known for science and technology. Tayo, we could be known para sa mga artista. Pero tingnan mo, ilan lang na sumikat sa atin na masasabi natin with international fame. Mabibilang mo sa kamay. Yes. Di ba? Siguro si Lea Salonga, sumikat yan, ang galing sa atin. Pero ilan yung Lea Salonga sa atin? Tingnan mo yung mga pinalalabas na pelikulang Pilipino, puro crap. Pardon the word. Di ba? Puro basura. And yet, yun ang dinadakila dyan. Yun ang binibig. Merong host na pagkabastos-bastos. Pero yun ang sumisikat. Yun ang kinikilala. Hindi na nga baling kung yun itong hanga nung sabihin natin uneducated mass. Pero institutionally, yung mga supposedly intelligent institutions, intelligent network, yan din ang binibigyan ng break. Diba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. So, yung nangyayari, tumutulong sila sa pambobobo ng tao. Diba? By supporting this kind of people na wala naman talent kundi mambastos lang. Nelson. Oo. Alam mo, excited talaga ako sa programa mo. Ang dami ko nalalaman talaga. At Sandela, ikaw, anong masasabi mo? Aba, gusto ko, Webes na uli. Tayo na, nagkabuluhan na tayong tatlo. Tatlo lang tayo. Hindi, totoo. Nagkabuluhan pa tayo. Hindi, Nelson talaga. Hindi nga, Nelson. Hindi ako nagkamali sa pag-imbita sa'yo. Kasi minsan, pag kausap ko to gabi-gabi kami nagpa-podcast, medyo minsan, na-speechless mukhang sa'yo ako mauubusan Hindi kailangan, tatanungin mo si Gerald, pagdating sa kamandag. Maraming isa-share yan sa'yo. Hindi ka makakapagsalita. Tungkol sa toxins. Ayan, toxins, kamandag. Pag-set, tinanong mo dyan. Kaya talagang mauubos ang mo dyan. Ako nga, hindi ako makahuma pag ay tayo rin, napasama. Kaya pag mga araw nasa City Hall kami, hindi ako makakipo Wala, napapakamot na lang ako ng ulo Kaya Nelson,
tame na ata siya. Shandela, sandali lang. Show ito ni Kyle Nelson. Ba't ako pinag-uusapan niyo? Kyle Nelson. Oo. Maybe you want to close the episode? Yes, maraming salamat po sa mga nakinig. Maraming salamat din sa ating mga co-host, kay Gerald, ang aking matagal ng kasama sa PDI at sa Quezon City Hall, at kay Shandela, ang hopefully ang magiging luningning, ang magiging bituin, ang magiging sinag ng 13 Martir ng General Trias Cavite. Ayan, ha? Upland Cavite na yan, eh. So, magandang lugar yan. At naalala ko nung araw, madalas ako sa seminaryo dyan sa tahanan ng mabuting pastol. Ewan ko kung alam mo kung saan yung tahanan ng mabuting pastol. Na may Tagaytay na yon. Malapit din sa inyo. So, maraming salamat sa inyong dalawa sa pagbibigay pagkakataon sa atin na makapagbahagi at maisulong natin itong Signs of the Times. So next week, mag-usap tayo ulit. Pag-usapan natin ang mga napapanahong issue. Okay, maraming salamat ka, Nelson. At ang show ni ka, Nelson, ang mga replay, pwede nyo pakinggan. Pumunta lang po sa podcastpilipinas.com/Nelson Flores. Pwede rin pong pumunta sa Pinoy Podcast. Meron pong banner doon si ka, Nelson. So, ready na po ito ang replay. Speakers. Yeah, speakers. Go to speakers.com, search Pinoy Podcast. And the replay will be available later today. So, pumunta lang po sa podcastpilipinas.com/Nelson Flores. Maraming salamat ka, Nelson. Maraming salamat, Gerald. Maraming salamat, Shandela. And I'm looking forward to another fruitful episode next week. Okay. Yes. You just listen to the Signs of the Times, the Nelson Flores Podcast, and this is PinoyPodcast.com and Podcast Pilipinas. Maraming salamat and mabuhay.